Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guys, Pamasagri Channel, a feeder also matarder. Sa ngayong hapon na ito, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Cancer. So Cancer, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang skip ng ads away, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig na gumapaw na biyayang manong sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating spirit for the sign of Cancer. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information para kayo sabihin sa iyo ng ating mga baraha. For the sign of Cancer. So there is something guys with the Five of Cups. Now there's something disappointment. O may mga kalungkutan, kabiguan, na may mga bagay panghihinayang na nangyayari sa iyo ngayong linggong to. And there's something the Nine of Cups, no? There's something a wish fulfillment. So may mga bagay na matutupad na. May sa katuparan mo na. Ano man yung mga bagay pangarap mo, makakamit mo ito. And there's something the Four Pentacle for saving money. Proteksyonan mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. No? Kailangan pangalagaan, proteksyonan mo yung pinaghirapan mo. No? Maghigpit ka ng sinturon pagdating sa finances. So there's a judgment for a wake-up call. May paalala sa iyo ang ating gabay. No, pag-isipang mabuti yung bawat action and decision at of course, mamulat ka sa mga bagay na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. Excuse me. There's a Knight of Wands for slow and steady. Manatiling kalmado, huwag kang agresibo. No? Hinay-hinay, unti-unti. Now, there's a King of Swords. Putulin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo, sitwasyon man yan o tao. No, maging mautak ka na. No, maging logic and of course, magkaroon ka ng kalakasan dito. No, sa lahat ng bagay. And then something, the Five of Swords, reverse something, a fair fight. No, ganun talaga, patas ang laban. No? Ganun talaga yung mga bagay na nangyari sa buhay natin. May mga ganung eksena talaga na hindi natin may iwasan. Na kailangan mong tanggapin. And there is the Nine of Cups, there represented with the Six of Wands, where victory is yours. Na magtatagumpay ka, na may mga pangarap ka na maaaring may sa katuparan at magdala sa iyo ng kumbaga kahilingan. No? Yung katuparan mo ay maaaring bigay sa iyo ng katuparan yung kahilingan mo. No? And there's a Two of Swords, there's a decision that you need to make. Kaya kailangan mo rin magdesisyon, kailangan mo rin mag-take ng actions. No? What is the judgment represent with the King of Pentacles being practicality? Maging secure ka sa lahat ng mga pangarap mo, sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng mga plano mo. Dahil pinapaalalahanan ka na may mga tao sa paligid mo na hindi natutuwa sa success na tatamasain mo. Or either they're ruining your plan. No, they're ruining your life. No, there's an evil eye. Maraming inggitera. And there's a Tower moment for major changes, no? Unti-unti rin magbabago ang sitwasyon mo, kaganapan sa buhay mo. And this is something, the Six of Cups, na putulin mo yung mga taong hindi na nakakatulong for your growth and expansion. No, this is something returning to the root. Ibig sabihin, kung saan nanggaling or saan nagmula. No, yung mga tao, it's either a friend of yours, co-worker, so a family related na hindi na nakakatulong, hindi na nakakatuwa. Diba? Kung sa meron dyan na toxic family and toxic friends. No, puno-puno ng nega. And of course, there's something that's strength with confidence. So, kailangan lakas ang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo sa lahat ng bagay. No, and this is the Page of Pentacles, invest wisely. No, matuto ka, no, sa lahat ng bagay na ilalaban mo. Ano man yung mga bagay kahilingan mo, magtatagumpay ka. Kailangan mo lang maging mas matalino na ngayon. No, sa pamamaraan, sa mga desisyon, sa pagkilos at paggalaw. And there's a liquid kasi emotional healing. Na kailangan maging mature ka pagdating sa emosyon.
Kasi, maaring soft-hearted ka, mabilis kang maawa. No, maaring yan ang magamit sa'yo, no, para pabagsakin sa eksena. And this is the use of with the breakthrough, no, bibigyang liwanag yung isip at utak mo. Huwag kang mag-alala. And of course, there's something the world represents something success, accomplishment, a victory is yours, no? Makakamtan mo yung mga bagay na what you deserve. And there's a two pentacle with a balance. So, kailangan mo maging balance, physically, mentally, and emotionally. No, maging balanse ka sa mga desisyon, maaring mamaya pinaiikot ka lang ng mga yan. So, kaya kailangan maging matalino. What is the outcome? Yung part na maging matalino sa maging ano, no, parang maging wais, ganon. And there is a Nine of Pentacles within a patient na kailangan nabahan mo ng pasensya mo, maging malakas ang loob mo, proteksyonan mo ang iyong sarili, no, ang iyong mental health, no, even your physical health. And there's a Four of Wands, may celebration, no, may homecoming family gathering dito, at the same time may celebration talaga magaganap, no, magtutupad sa mga pangarap, no, talagang panalo no, magkakaroon ka ng happy family talaga dito. And there's a Six of Pentacles, no, there's something of balance, giving, receiving something by the universe, balanse at maayos na kalagayan at sitwasyon. And of course, let's see additional messages. Represent with the Hangman. No, pinapaalalahanan ka lang, magkaroon ka ng security sa sarili mo. Liwanagin mo yung utak mo, huwag ka nagpapaniwala sa matatalinagang salita. At baguhin mo yung pananaw mo, no, how to collaborate or communicate people. No, dahil may mga tao sa paligid mo na hindi mo lubos sa pinagkakatiwalaan dapat. No, meron dyan pinaiikot ka, or maaaring sinasakyan ka lang. Or meron pa dyan guys, no, kumbaga, kumukuha ng impormasyon sa'yo na para masabotahe ka, no, maagawan ka ng eksena, ganon. And there's a page of cups, not something and listen to your intuition and listen to your confidence. Ibig sabihin, tama ka ng hinala, ng nararamdaman, no, hindi ka ililigaw ng ating gabay. And of course, there's something guys with a cyber with the sneakiness. Meron talaga dito, no, meron ka talagang family or toxic friends or toxic environment na maaring mga sinungaling. No, yung mga taong kumbaga nangutang sa'yo, nanghiram sa'yo, or either nagtiwala ka, no, sa tao na to na maaaring ginangster ka. No, wag ka nagpapautang, wag ka nagpapahiram ng pera dito sa mga tao na to. No, malabong bayaran kanila. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, for finances and career, represent what? Represent guys with a Wheel of Fortune. Ibig sabihin dito, maaring gaganda na ang iyong negosyo, trabaho, hanap buhay. No, iikot ng kapalaran. There's a destiny and karma coming in. No, there's a Need of Swords. Sabi ko na nga ba eh. No, napapalibutan ka ng toxic and negativities around you talaga guys, no? Meron talagang toxic talaga. And there's a Seven of Cups, no? Confusion, maaring ginugulo ka nito, no? Or nanggugulo talaga siya. No, there's a Three of Pentacles, especially sa trabaho. No, or either sa mga taong nakikipag-communicate ka. Friends, mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa trabaho mo. Hindi ka pumasok sa trabaho na yan para sa mga tao na yan. No, para sa pangarap mo sa sarili mo at sa pangangailangan mo. And there's a Ten of Cups, happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya pagdating sa finances. Basta mag-focus ka sa ginagawa mo. Ano ba talagang purpose mo? And of course, don't you worry, there's a turning back, no? There's a good karma pagdating sa'yo. No, ano man yung mga bagay na pakay nila sa'yo, kung masama ito, babalik sa kanila yan. No, pagdating sa love life, there's a Four of Cups, no? Huwag ka tumanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. No, there's a Death card with an ending and a new beginning. Maaaring, meron ditong matapos na, no? Mawakasan na. Meron dito nagkasakit, no? Dahil, tinanggap yung mga bigay-bigay na pagkain. There's a Seven of Wands, no? Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No? And there's something the Nine of Pentacles, no? May potential kayo para maging masaganang pamumuhay nyo. Alam mo, meron ako na sense dito, ang gumawa sa'yo, guys, ha? Family-related or a friend. A friendship. No? Kaibigan mo yung gumawa dito or maaring related talaga din sa'yo. Katrabaho, kaibigan o pamilya. And there's a Justice card. Huwag ka mag-alala, may hustisya. Kakarmahin tong gumawa sa'yo.
No, double clarification. Pagdating sa finances, sa trabaho mo, may kakarmahin. Pagdating sa love life, kakarmahin nyo ng gulo pagdating sa inyong relasyon. Pagdating sa kalusugan mo, there's a Two of Cups. No, pares kayo ng person mo nang nararamdaman. No, there's a Page of Wands. May magandang balita. Matutuklasan nyo na kung ano yung nangyayari sa inyo. See, there's a the Moon card, truth reveal. No, meron talagang i-reveal sa'yo. No, kung sino yung punot dulo na gumawa sa'yo. Especially with the family. Inggit talaga pa sa finances at pamilya. And there's an Ace of Pentacles. May kinalaman din about sa trabaho. Dalawa yung gumagawa sa'yo, ha? Pamilya at katrabaho mo. And there's the Lovers. See? Ibig sabihin dito, related talaga sa inyong dalawa ng asawa mo or ng person mo. No? Dalawa kayo ang ginagangster dito. No? So, let's see what is additional messages tayo with an Angel Spirit for the Mystic Love Oracle deck. And advices with the Spirit Guides. At the same time, a pick a card, yes or no. Kung gusto mong malaman, no, ang magiging kasagutan sa tanong mo, let's watch this, no, after this eksena. Then, of course, guys, no, kung bago ka sa channel ko, pwede ka magtanong, isa lang magiging sagot. Diyan pipili ka with a 1, 2, or 3. No? Pag nakapili ka na, comment down below kung anong number na pili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. Let's watch this. With a magic of fire messages, represent what? Represent with emotional healing. Mas magiging kalmado ng pakiramdam mo. No, ngayon hindi ka na magiging pala desisyon. No, hindi ka na padadala ng tension mo. And there's a practice. Enhance your ability and polish your skills. No, ngayon palalawigin mo na, palalaguin mo na yung kakayan at kaalaman mo. No, there's a winter season na maaaring masasagot na lahat ng katanungan mo. No, the answer you need is here. So, let's see. What is a yin and yang oracle card? Reference with the deceptions, no? Temptation. Maraming mga tao sa sitwasyon mo, tukso, inggit, no? Ganun talaga. Na hindi mo naman na mapipilis ang mga tao na yan. No? And this is something that the Ace of Earth. No? You are dealing with the Ace of Earth. Taurus, Virgo, Capricorn. At the same time, there's this guilt and sabotage. Meron naman ditong may galit sa'yo. No, kaya sinasabotahe ka niya. No, at the same time, there's a spring with the seeds with the blossoming. No, gaganda na ang takbo ng sitwasyon mo. Ano man yung mga bagay na itinanim mo, aanihin mo yan. No, magbubunga na yan. Lalago na yan, lalaki na yan. No? At maaaring mamayagpag yan. No? Parang sinasabi na fruit of labor. No? And there's a magician for a manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo na ma-manifest, especially pagdating sa love life. No? Pagdating sa love. No, matagal mo nang hiniling to na maaring muli ka na magmahal, na makamtan mo na at makilala mo na yung taong makakasama mo for good, no? For long term. And this is something will fortune, no? Double clarification. Meron talagang nakatadhana at nakalaan para sa iyo. Hindi mo matatakasan ang inakda, no? At nakatakdang mangyari. No, so let's see what is additional messages with an Angel Spirit with a Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck. And there is an healing releasing. No, unti-unti na talagang ang gumagaling sa yung mga karamdaman na nararamdaman, especially pagdating sa pag-ibig. And this something in storm, silent, sorry. No, silent. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi mo kailangan, no, makipag-kontakan, makipag-message sa mga tao na yan. No, dahil marami naiinggit sa'yo. No, manahimik ka na lang. No, kumbaga, mamuhay ka na lang ng tahimik. No, hindi mo kailangan patunayan sa kanila yung mga pinagagawa or pangharap mo. There's a trouble, no? Magkakaroon ka din ng trouble dito, guys. So, let's see what is an angel's number. What is an angel's number? Represent what? And there is a 10-1 with a starting over. Happiness is linked to self-expression, growth, and experience. Learning from failure is the key. Happiness is real, possible, and around. Understand it, process, and pursue of it. Joy is fluid. It's the little things and the big ones. Fail are fun, start fresh. So see, kung magano man dagok problema ang pinagdaanan mo, naranasan mo, naramdaman mo, ganun talaga ang buhay. No, kapag alam mo nagkamali ka, nabigo ka, laban ulit. No, hindi mo kailangan na magstay sa isang sitwasyon na punong-puno na negatibo. Kung alam mo nagkamali ka, nabigo ka, lumaban ka hanggang sa makamit mo ang mga ninanais mo. Huwag kang mapapagod, huwag kang
Huwag ka magsasawa. It's a part of spiritual development. No? Kumaga parte yan na para maranasan mo yan, para hubugin ka, palakasin ka, palaguin ka bilang isang tao. No, hindi para saktan ka ng paulit-ulit. No, gustong ipaalam sa iyo ng ating gabay na may mga bagay na mali kang nagagawa or paulit-ulit na nagagawa, kaya paulit-ulit yung scenario. No? Kumbaga, ito na yung panahon at pagkakataon, kung gusto mo mabago yung eksena, baguhin mo ng pamamaraan mo. And of course, there is something na past changes at bibilisan takbo ng sitwasyon. Take a bold step forward, no? Things happen suddenly in a short period and a hurry, no? Maganda ka, mabilis ang eksena. No, let's see what lies beneath with the hidden future. What lies beneath with the hidden future? Represent guys with pregnancy test. No? Some of you maaari maging positive ka or negative ka. Huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Kumbaga, kung parte ng buhay mo na maaari madagdagan, no, ang parte ng pamilya mo, it's a God purpose. No? Hindi mo kailangan matakot. Ganun talaga ang buhay. No? Madadagdagan ang parte ng pamilya natin. At the same time, kailangan natin tanggapin yung mga pagbabago sa buhay natin. And of course, there's a shadow work represent what? It's a blessing, guys. And lack of awareness, insight opportunities, missed chances and unseen risks, seek fact and stay open-minded. So, kailangan open ka for new possibilities, no? Kailangan may mga pangitan pasilip sa'yo na tanggapin mo yung mga bagong opportunities at handa ka dapat, no? Ilaban at ipaglaban yung mga bagay na ipinagkakalob sa'yo. Now, what is the clarifying for a love situation? For clarifying for a love situation, represent what? Represent guys with a reassembling ruins. From shattered pieces, gather strength to reveal what was once broken, no? Katulad ng isang puzzle, no? Kumbaga, kailangan mabuo mo yan. Kompleto dapat yan. No, hindi pwedeng magkulang yan. Ganun ang klase ng buhay mo. Na kailangan may lakas ka ng loob, tapang, at meron kang paniniwala na makakayanan mo. Kumbaga, ayun yung pinaka-formula, no, para mabuo yung success na gusto mo mangyari sa buhay mo. Lalo-lalo na sa usapin pag-ibig. No, may respeto, may disiplina, may pagmamahal, at may pagtanggap sa kabiguan at kamalian. And this is something at taming anger. Don't roar in an argument, respect Kenny Hillwoods, no? Kumbaga, huwag unahan ng galit, no? Mas intindihin kung ano ba talaga yung pinanggagalingan ng eksena. No? Unawain, alamin, solusyonan, at tapusin yung mga hindi pagkakaunawaan, no? At magkaroon ng respeto at disiplina sa isa't isa. So, let's see what is the clarifying for life situation. No, kasi guys, 'di ba? Kapag nakapagbitaw na tayo ng salita, hindi na natin mababawi 'yon. So, isa sa part sa buhay mo na 'to na kailangan matuto ka na pagmasdan yung bawat salitang bibigkasin mo dahil hindi mo na mababawi 'yan. Kapag nasabi mo na, iba yung emotional attack. Ano, kapag talaga nasabi mo siya by verbal, iba yung mararamdaman mo, iba yung sakit na mararamdaman mo dahil sa salitang ibinigkas sa bibig nila. What is the clarifying for life situation? Kasi hindi yun agad gihilom, no? Lilipas ang taon, lilipas sa maraming taon, nandun pa rin yung sugat na yon. And there's a breakthrough, no? Kumbaga, navigate life many twists and turn with elegance and resilience. So, see, ang buhay ganun talaga. Kailangan mo magtiyaga, kailangan mong intindihin lahat na nangyayari sa buhay mo hanggang sa malaman mo ang tamang solusyon or tamang formula para makamtan mo ang bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. What is the part of the life represent what? Wala naman perfect life eh. Walang perfect people. Pero meron tayong tinatawag na kumbaga realization. At the same time, meron tayong acceptance, no? Na tinatawag, and of course, strength, na dun mo huhubugin lahat na yon para magtagumpay ka, no? Hindi sa pagiging kumbaga perfectong tao, no? Kumbaga sinasabi to sa'yo na para lakasan ng loob mo, maging malakas ang loob mo na ganun talaga ang buhay. May mga pagkakamali, kabiguan ka na natural yun sa tao, no? Kailangan mo lang matuto, pero hindi natural na paulit-ulit yung nangyayari, paulit-ulit yung ganun, ha? Hindi na normal yon.
kailangan mo nang alamin kung bakit paulit-ulit yung ganung scenario. And there's an expansion. Dito palalawigin, palalakasin, palalaguin ka bilang isang tao. I am always growing, expanding, and evolving with energy. In every experiences, and I expanded my understanding and deepen my connections to the divine. I welcome change, new possibilities, knowing that each step forward brings me closer to the higher potential. So see, may potential ka eh. No, kaya mong baguhin yung buhay mo. No? Sinasabi nila na hindi nila kaya. No, kaya mo. Lahat ng tao kaya. No, nasa sa'yo na lang yan kung paano mo pangakawakan yung paniniwala na yan. So let's see what is the pick of yes or no. Alamin na natin na magiging sagot sa mga tanong mo. Let's watch this. Okay, what is the pick of yes or no? Alamin na natin na magiging sagot sa mga tanong mo. Let's start with the number 1. Kasi sino yung nakapili number 1, ito na yan. And there's a no. Path are closed, now lock out, do not enter. Huwag mo ipilit, 'di ba? Hindi para sa ito. Kumbaga, itong gusto mong mangyari ay hindi para sa iyo. No, wag mo nang idaan diyan or wag ka nang dumaan sa eksena na 'yan. Humanap ka ng ibang way. No? Kumbaga may mga babala at paalala sa iyo with the synchronicities or signs. Makinig ka. There's a no. Wag ipagpilitan. And there's a number 2 with a yes. Flow with the current natural progress. No? Dadaloy, no? At natural na progreso at proseso sa buhay mo. No? Magtiwala ka at yes, no? Tutugma sa gusto mong mangyari. No? Pinahihintulutan ka. Dadaloy na yan. Number 3, there is something, yes. Reach from the high goal, success is near. Napakalapit na para matupad mo ito. No? At maaaring may isa sa katuparan mo na at abot kamay mo ng matupad ang mga pangarap mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Cancer. Cancer, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads away. Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush.